Magandang hapon sa inyo. I-share ko pa rin sa inyo yung simpleng paraan ng kaligtasan, sabi sa Bible, no? And then, ang tawag dito ay, ang title ay, Paano makarating sa langit? Anong paraan po? Ano? Anong paraan? Anong way para ang tao ay makapunta sa langit, no? Sino ang daan? Sino ang sagot, no? Meron lang po akong Bible verse na sasabihin sa inyo. Yung John 14:6 po. Sabi sa verse na yon, Jesus said, I am the way, and the truth, and the life. No man cometh to the Father except through Him. Sa Tagalog po nun, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. So mga manonood, si Jesus Christ lang po ang daan pagdating sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan at pagpunta sa langit. Wala na pong iba na daan liban sa Panginoon Jesus. Si Jesus Christ lang po na anak ng Diyos, ang tanging paraan sa kaligtasan, buhay na walang hanggan, paraan sa langit para makapunta ang tao doon. Wala na pong ibang daan. Hindi sinabi ng verse na reliyon na magliligtas, bait buti, pagtulong sa iba, pera, yaman, talino, galing, hindi po yun. O kaya pagiging religyoso o pagtigil sa kasalanan. Hindi po yung daan para makapunta tayo sa langit. Sabi ng Bible, sabi po ng salita ng Diyos, si Jesus Christ lang po na anak ng Diyos ang daan sa langit. Wala nang iba, siya lang ang paraan para makapunta ang tao sa langit. Ano po, no? At dapat nyo din po maintindihan mga manonood, tayo po'y makasalanan, sabi ng Bible sa Romans 3:23. Sabi doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat nga ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. So mga manonood, tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At kapag namatay tayo ngayong araw na to, sabi ng Bible, tayo pupunta sa impyerno po pag namatay tayo. Yun po yung parusa natin sa Diyos ngayong araw na to. Sapagkat tayo makasalanan, yun ang parusa ng Panginoon. Tayo ay mapunta sa impyerno, no? Pero ngayon, merong paraan para ang tao maligtas sa impyerno at mapunta sa langit. Sino nga yun? Si Jesus Christ lang po yung daan para mapunta sa langit. At sabi po ng Bible, repent, magsisi, at manampalataya sa Panginoon Kristo na anak ng Diyos. Tanggapin si Jesus Savior ng buong puso. Yung ginawa po ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, na binayaran niya ating sala ng kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. At anong sabi ng Bible? Ligtas na. May buhay na walang gana. Sa langit na pupunta pag namatay, sa piling ng Diyos, magpakailanman. Bakit ko po nasabi? Romans chapter 10 po, verse 9. Kung iyong ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, ikay maliligtas. Sabi po yun ng Bible. Okay? At kahit sa John 3:16 din po, sabi ng Bible. Sabi din sa John 3:16 po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So, sa Tagalog po nun, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan, kaya't ibinigay ang kaisa-isang anak ng Diyos. Sino po yun? Si Jesus Christ. At sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus po, ay hindi mapapamak po saan? Sa impyerno. Kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sabi po ng Bible. Kaya mga manonood, kung kayo magsisisi at mananampatay sa Panginoon Jesus na anak ng Diyos, sabi ng Bible, kayo maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sa langit pupunta pag namatay sa piling ng Diyos magpakailanman. Sinabi din po ni Jesus sa John chapter 14 verse 1 to 2 na ang nananampatay sa Panginoon Jesus ay sabi doon ay may pinepare ang Diyos na mansion. Verse 1 to 3 yun, yata 4. May pinepare ang Diyos na mansion sa langit para sa mga taong nanampalataya sa Panginoon Jesus na anak ng Diyos. Inibibigay ng Diyos, mansion sa langit na gintong bahay, Yun na nampatay sa Panginoon Jesus, Sabi nga doon ng Panginoon Jesus, trouble your heart, Believe God also, believe in me also, Sabi ni Jesus. Kaya mga manonood, merong way para ang tao makapunta sa langit. Only faith to the Lord Jesus Christ, our God.
Yun ang parang para po maligtas tayo doon sa impyerno at pumuntang langit. So, magpa-pray po tayo sa Panginoon Hesus ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Let's pray po at sumabay kayo sa panalangin. Pumikit po tayo. And yun po, Panginoong Hesus, inaamin ko po Lord Jesus na ako'y makasalanan at nagsisisi at humingi ako ng tawad ng buong puso ko sa inyo. At tinatanggap ko po kay Lord Jesus Christ na aking tagapagligtas ng buong puso ko. Na nananampalataya ko sa inyo, Panginoong Hesus, na binayaran niyo aking sala doon sa krus ng Kalbaryo ng pagkamatay niyo, pagkalibing at muling pagkabuhay. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So yun mga manonood. At mga manonood, kung totoo niyong tinanggap si Jesus Savior, kayo nagsisi na nanampalataya, sabi ng Bible verse na binasa natin, John 3:16, at saka Romans chapter 10 verse 9, yun nanampalataya sa Panginoon Hesus ng buong puso, anak ng Diyos kay Jesus, nanampalataya, ligtas na. May buhay na walang gana. Heaven na ang pupuntahan pag namatay sa piling ng Diyos. Yun ang pangako ng Diyos. And then ang kagandahan din, sabi sa John chapter 1 verse 12 po, no? Sabi sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them He give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Mga manonood, yung tumanggap po kay Jesus Christ na kanyang tagapagligtas at nanampatay ng buong puso. Sabi ng Bible, naging anak na ng Diyos at may relasyon na sa Panginoong Hesus, no? Yun ang sabi ng Bible, yung tumanggap kay Jesus na Savior, nanampataya, anak na ng Diyos, sabi ng Bible. May relasyon na sa Diyos. Ano? Yan ang sabi ng Bible. Dahil may relasyon ka na sa Diyos, heaven na ang pupuntahan mo pag namatay. Sa piling ng Diyos magpakailanman. At ang kagandahan po mga manonood, yung kaligtasan binibigay ng Diyos, hindi na nawawala. Forever na yan. No? Hindi na tatanggal. Yan ang kagandahan sa pangako ng Diyos. Hindi na natatanggal. Sabi po yan sa John chapter 10 verse 28. No? Yun na nang patay sa Panginoon Hesus, meron ng buhay na walang gan. At hindi na siya mapapamak kahit kailan. Saan po? Sa impyerno. At hindi na siya maagaw sa kamay ng Ama pagdating sa kaligtasan. Kaya wala nang tanggalan po ang kaligtasan. Sabi po yun sa Bible, once saved, always saved forever na. Sabi po yun ang salita ng Diyos. Eh, hindi na po kayo matatakot ang kaligtasan ay nawawala. Hindi na po natatanggal, sabi ng Bible. At hindi po nakadepende ang kaligtasan sa atin. Nakadepende po yun sa Diyos. Ano? At tandaan nyo din yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, mga manonood. Sabi dun sa Bible verse po na yun, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So mga manonood, biyaya, grace lang ni God, kaya po tayo naligtas sa impyerno. Through faith kay Jesus, no? Wala tayong bagay sa ating kaligtasan po, no? Hindi sa ating mabuting gawa. Para wala po tayong may pagyabang sa Diyos. Kaya ang kaligtasan ay biyaya lang po ng Diyos na ligtas tayo dahil sa panampatay sa Panginoon Hesus. Yun lang po yun, wala nang dagdag doon. Grace lang po ni God, kaya tayo naligtas sa impyerno through faith kay Jesus. Ano? Wala po tayong bagay sa ating kaligtasan. Ito'y regalo ng Diyos. Kaya yun ang paniniwala, yun po ang paniniwala namin ng mga Baptist sa salita ng Diyos. Ano? At ini-invite ko din yung makakita nito, ng video na ito. Ini-invite namin kayo sa church numatin sa may Bayaniyang Bible Baptist Church. Sa may terminal ng Kamambugan Tricyclean, no? 8:30 ng umaga, linggong service. Ang aming pastor po ay si Pastor Mon, no? Wensa, no? Yan. Attend po kayo para lumago kayo sa salita ng Diyos sa pananampalataya. Okay? And lumalim sa relasyon sa Panginoon, no? Salamat. God bless you po. I-like and share nyo din po itong video. And subscribe nyo din. And then share nyo sa iba. At ang prayer ko po, ang Diyos na magligtas po sa inyo. Ano? So, salamat. Magandang hapon. Tag-ulan dito sa Bicol, no? Sa Daet, no? Tama ba? Sa Daet, sa Bibiraw. Yan. Salamat, bye-bye po.